Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, pag-usapan po natin ito hong panliligaw po ngayon mga kabida ng Liberal Party dito ho kay dating Vice President at now Naga City Mayor Leni Robredo mga kabida Gusto ho nilang kumbinsihin ito na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028 presidential elections Okay? Bakit po pinipilit po nila ito kung si Robredo mga kabida? Alam naman po natin na nagpahayag na po ito ng kanyang kawalan po ng interes, okay, na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028. Okay? Kasi nakatikim na kasi ito ng talo mga kabida Ayaw ho na maging strike 2 yung kanya hong kapalaran po sa 2028 mga kabida Okay, pero pilit pa rin. Okay, pilit pa rin nililigawan po ng Liberal Party mga kabida ito kung si dating Vice President Leni Robredo Bakit? Kasi po paniwalang paniwala po sila mga kabida na si Leni Robredo lang po ang pwede ho nilang pantapat po kay Vice President Sara Duterte. Okay? Na si Leni Robredo lang po ang pwede hong tumalo kay Vice President Sara Duterte baka sa panaginip po nila yon mga kabida. Alright? Eto, babasahin ko lang po ito hong post po ng Batas PH kung saan po ay nirecount po mga kabida ni Senator Kiko Pangilinan yung conversation po nila ni Mayor Robredo while he was there in Naga City visiting the Vice President or the former Vice President po mga kabida Okay, ma'am, don't close the door to 2028. Dito pa lang sa titulo malinaw po na kinukumbinsin na po ni Kiko Pangilinan ng Liberal Party ito kung si Mayor Robredo po mga kabida na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas Eto, Senator Kiko Pangilinan said he has urged former Vice President and now Naga City Mayor Leni Robredo not to completely close the door for presidential bid in 2028, even as she reportedly prefers that other leaders step forward for the next election. Kahit na nagsalita na po ito hong si Leni na hindi na po siya tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028 mga kabida, pero pilit pa rin nilang nililigawan ito kung si Robredo mga kabida po. In an ambush interview, Pangilinan, who serves as Chair Emeritus of the Liberal Party, recounted a recent conversation with Robredo during a visit to Naga City, where they discussed various national issues and political developments Ito yung pag-uusap po nila mga kabida. Okay, post po ito ng Batas PH Sabi ko sa kanya, ma'am, don't close the door to 2028. And nabanggit niya sa akin mas gusto daw niyang iba na ang tataya Ang ibig sabihin, gusto daw ni Mayor Robredo na iba na naman po ang tatakbo o ang tumakbo po sa 2028 mga kabida So malinaw dito na medyo may refusal ito kung si Leni mga kabida Sabi ni Kiko, ma'am, gaya ng sinabi nyo, ma'am, sabi ko sa kanya noong 2021 and 2022, sabi nyo, if it's meant to be, it will happen. So pinaalala po ni Senator Kiko yung sinabi po ni Leni Robredo noong 2021 at 2022 pag it's meant to be, it will happen. So ito yung kanilang kumbaga bargaining point po mga kabida yung sinabi po ni Robredo kung it's meant to be na maging Pangulo ka ng Pilipinas, mangyayari po yon mga kabida. Okay? So ito, malinaw po na wala ho silang ibang alternative po mga kabida itong Liberal Party kundi ito kung si Leni Robredo. Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, na naniniwala ho sila na walang ibang pwede hong pantapat po nila kay Vice President Sara Duterte at talunin si Vice President Sara Duterte, kundi ito kung si dating Vice President Leni Robredo, mga kabida. Okay?
So, ibigay na lang po natin sa kanila yung kanila kong paniniwala po, ano, mga kabida. Kung titingnan natin yung history, mga kabida, kung ilan lang po yung nakuha po ni Robredo, okay, during the presidential elections ng 2022, okay, kasi ang hype kasi nung una po, mga kabida, no, na napakarami yung supporters po ni Robredo, okay, sa kanila yung estudyante, sa kanila yung simbahan, mga kabida, no, sa kanila yung civil society, ano, pati yung mga militanteng grupo, ano, progressive groups, sa kanila din yun. Sabi daw nila, no, mga kabida. So, I was expecting during the time na marami ho yung kanilang supporters, ano. Okay, doon pa lang sa final rally po nila, mga kabida, ang dami po yung dumalo, ano. Pero pagdating ho ng eleksyon, okay, nung bumoto na po yung taong bayan, yung mga Pilipino, napakalayo yung agwat, yung disparity po, mga kabida, ng boto po ng dalawa. Okay? I think si Leni Robredo nasa more than 10 million o less than 10 million, ano po, mga kabida, while si Bongbong Marcos nasa 31 million po yung kanyang boto, ano? Pero mas malaki pa po itong si Vice President Sara Duterte, ano? Nasa 32 million po yung total votes na nakuha po, ano, ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, no? So, kung gusto ko ni Robredo na tapatan ito kung si Vice President Sara Duterte, she can say yes and she can do it, ano, mga kabida, no? Pwede ho siyang tumakbo. Okay? Pero, yun nga, kakayanin ba niya, no? Ito kung si VP Sara, mga kabida. Kung ikukumpara natin yung popularity po ni VP Sara at saka ito kong si Leni, although popular ito kong si Leni sa mga elitista, sa mga mayayaman, sa mga estudyante, pero mas popular ito kong si Vice President Sara Duterte sa masang Pilipino, ano, mga kabida. Na nagbigay po sa kanya ng 32 million votes noong 2022 vice presidential elections, ano, mga kabida. Okay? So, it's a good decision kung si Robredo po ang tatakbo at magiging standard bearer po ng opposition, kasi kiniklaim kasi ng Liberal Party at kakampings, ano, na sila po ang genuine opposition daw, ano, mga kabida. Okay? Gaya na sinabi ko po kanina, it's a good decision kung si Robredo po ang ipantapat po nila, ano po, kay Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Okay? So, let's see kung kakayanin po ni Robredo itong si Vice President Sara Duterte, ano? Kasi tiwalang-tiwala po sila, no, mga kabida, na matatalo po ni Robredo itong si VP Sara. Okay? May mga propaganda po sila ngayon, ano, na humihina na raw yung support base ni Vice President Sara Duterte, pati yung Mindanao, ano, na baluarte po ni VP Sara, humihina na raw yung kanyang influence, mga kabida, no. So gusto ko nilang i-capitalize po ito. Okay? Pero nagtataka lang ako kung si Robredo po ang kanilang gustong ipantapat po, ano, kay VP Sara, mga kabida. Kung naniniwala ko sila sa puwersa po nila, bakit gusto ko nilang makipag-alyansa po, ano, sa administrasyon? Okay? Alam naman po nila, mga kabida, na napakababa po ang tiwala po ng mga Pilipino, ano, sa Marcos administration, ano po. Okay? At alam po nila, mga kabida, na it will be a suicide, ano, para sa kanila kung makipag-alyansa po sila, ano, sa Marcos administration. Okay? Isang indikasyon lang po ang ibig sabihin diyan, mga kabida, no? Okay? Hindi po nila kakayanin kung sila-sila lang po. Kung wala ho ang support mula sa administrasyon, mga kabida. Okay? Hindi po nila kakayanin si Vice President Sara Duterte. So, let's wait and see kung hanggang kailan po yung pagtitiis at perseverance po ng Liberal Party at iba pang mga grupo, ano, na nanligaw po ngayon, ano po, na nanliligaw po ngayon, ano, mga kabida, kay dating Vice President Leni Robredo, ano. So, abangan po natin yan, ano, kung makukumbinsi ba nila, mga kabida, ito kung si Mayor Leni Robredo na tumakbo bilang presidente po ng Pilipinas sa 2028
presidential elections. Alright? Para po sa inyo, anong say po ninyo dito ho sa panliligaw po ng Liberal Party kay dating Vice President Leni Robredo, mga kabida? Do you think it's a good match? Okay? Kay VP Sara, mga kabida, sa pagiging presidente po ng Pilipinas? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.